Sa ibang balita, hawak na ng Binyan Police ang isang hininalang miyembro ng sindikatong nanloloob sa mga dental clinic at nangahalay ng mga dentista. Pero ang suspect, todo tanggi sa aligasyon. Saksi si John Consulta. Matapos ang mahigit 3 buwan, naaresto na ng Binyan Police si Richard Gamboa. Miyembro umano ng sindikatong nanloloob sa ilang dental clinic at nang aabuso sa mga dentista. Positibo siyang kinilala ng isang biktima sa Calamba. Nagpanggap daw si Gamboa na pasyente at kasamang isa pa. Nilakdaw nila ang pinto ng clinic at nagdeklara ng hold up. She was again tied up and shoved in the bathroom. Tumama yung head niya. Nilagyan siya ng plastic bag sa ulo and tinutukan siya. Tapos ginawa nung suspect, nilakasan yung TV para hindi marinig yung sigaw niya. Matapos matangay ng mga suspect, sinubukan nilang palitan ng plaka at logo ng sasakyan para hindi na ito makilala. Pero gayon pa man, naging susi pa rin ito para malaman ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga nanloob at maaresto ang nasa likod ng krimen. May nakakita raw kasi sa sasakyang tinangay sa dental clinic at agad na pinagbigay alam sa Binyan Police. Nang arestuhin, nahulihan si Gamboa ng isang 9mm pistol, replika ng M16, mga uniforme ng PNP, tampered na plaka at mga paraphernalia na hinihinalang ginagamit umano sa pang-hold up. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi si Gamboa ng grupong nanloloob at nang aabuso ng mga dentista sa Metro Manila na napaulot na rin sa Rizal at Bulacan. Pero todo tanggi sa aligasyon si Gamboa. Hindi ko po alam yan, sir. Hindi ko po alam. Wala pong alam. Wala kang alam? Oo, sa akin lang po yung sasakyan lang po ang binenta lang po yung sasakyan na yan. At hindi rin natin mayaalis na baka itong mga suspect na ito ay maaari ding sila rin yung gumagawa dun sa mga kaso ng robbery sa mga dental clinic sa NCR. So, for the meantime, makikipag-coordinate din kami sa other units. Mula rito sa Binyan, Laguna, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Isang taon matapos siyang maluklok sa pinakamataas na pwesto sa bansa, nais malaman ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan napunta ang natirang campaign fund ni Pangulong Noynoy Aquino noong eleksyon. Ang kontrobersyal na mamahaling sports car naman ng Pangulo na ibenta na. Narito ang aking report. Hindi nilihim ni Pangulong Aquino ang hilig niya sa modelong sasakyan na nakaka-relax daw pag minamaneho. Pero kanina, kinumpirma ng Pangulo na ibinenta na niya ang isang second-hand Porsche na napaulat na binili niya sa halagang 4.5 million pesos noong Disyembre. Katwiran ng Pangulo, hindi raw nakabubuti sa kanyang seguridad ang mamahaling kotse. It just putting a necessary risk for the people already in the PSG. Because masyadong expose eh. So, diba, para ito sa advertisement, dito ako, I'm most vulnerable here. Isang taon matapos maluklok sa pwesto sa artikulo ng Philippine Center for Investigative Journalism na angkatang halos 37 million pesos na sobrang campaign fund na idineklara ng Pangulo sa kanyang Statement of Election Contribution and Expenditures. Sa regulasyon kasi ng BIR, kung itinabi ito ng Pangulo, dapat nakadeklara ito sa kanyang Income Tax Return o ITR. Pero dahil wala ito sa ITR ng Pangulo, tanong ng PCIJ, saan kaya napunta ito? Paliwanag naman ng palasyo, di raw sa Pangulo napunta ang sobrang campaign fund. Dito raw kinuha ang withholding tax na niremit sa BIR at pambayad sa sample ballot. Ang natirang mahigit 14 million pesos, ibinalik daw sa 3 donor na malaki ang ibinigay noong kampanya. The President understands perfectly well that those donations were made for the campaign and not to him personally. So they are in the process. Some I believe have already been returned. Ang BIR, inabsuelto ang Pangulo na nagbayad naman daw ng tamang tax. Pero aalamin daw nila kung nagbayad ng tamang tax ang iba pang politiko kaugnay sa kanilang gastusin noong eleksyon. The President has basically complied with that regulation, and we will check if other politicians complied with that regulation also. Turo, di ba? Saksihan mamaya. Ilang public urinal sa Metro Manila balak gawing smoking area ng MMDA. Sa showbiz saksi, Harry Potter star Daniel Radcliffe naging alcoholic daw?
at nakaparatang ban sa China. Alamin kung bakit bigla na lang nagliyab. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi